magandang gabi pa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro po ay tayo musip pa tayo ng konti dito para po mas close tayo. Okay. Konti pa po. Yan, yan. Yes. Wow. Tayo gusto na rin manalangin. Panginoon, napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa. At namin po nakikita, Panginoon, ang inyong pagkilos sa araw na ito. Nakita ng Panginoon kung paano mo i-encourage ang aming mga puso na kayo ay sampahin. At nagagala kami na gawin yan. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ay natutuwa sa bagay na ito. Sapagkat sinabi nga na yung salita, ikaw ay naghahanap ng mga mananamba para po sa inyo. Lord, ito po kami at buong pusong sumasamba sa inyo. Ngayon po, Panginoon, ay kami po ay nais matuto sa iyong salita. Ihanda niyo po ang aming puso't isipan na hindi lang kami matuto, kundi mabago. Hindi lang kami ma-inform, kundi ma-transform, Lord. Kayo po ang kumilos, ang banal na Espiritu Panginoon kumilos about isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow! Talagang napakabuti ng Panginoon. Una-una po, I congratulate you because you have made the right decision to be here. Amen? Amen. Nakasabi mo sa katabi mo, tama ang decision mo na pumunta ka dito. Tama talaga. Because I believe that God is going to do great things for you. Amen? And this is going to be an encounter, okay, our encounter with God. So we hope and pray, like what Pastor Manny said this morning, na hindi tayo aalis dito nang hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? At yun nga po siguro, sana nga po sa pagtatapos ng ating conference na ito, ay we educate your mind. Na talagang lumalim ang ating pagkakilala sa Panginoon. Amen? And also, we encourage your hearts. Siguro sa maraming panahon na kayo ay nag-iisa o nahihirapan sa kundiyak o mga problema na inyong dinaranas, ay sa pamagitan na ito, yung inyong pag-asa na para bang, ano tawag doon? Flickering, you like, ay magsumiklab ulit. Amen? Na para bang po tayo nangihina na sa ating buhay pananampalataya, ang fellowship na ito magpapalakas muli sa atin. At makita natin na ating mga kapatid pala ay marami. Hindi tayo nag-iisa. Minsan ang feeling natin, ang buhay Christian ay para ba nag-iisa? Hindi po totoo yun. Tayo po ay marami, tayo po ay sama-sama. At pangatlo siguro po, ay nais namin na kayo ay empower. So we want to educate you, to encourage you, and to empower you to do the work of God. To do the work of God. Dito po sa ating Korea, ay napakalaki po ng pangangailangan upang ang ating mga kababayan ay mahatiran pa ng Ebanghelyo. Amen? At walang ibang gagamitin ang Panginoon maliban sa kanyang mga anak. Doon sa mga taong sinabi nga kanina na meron daladalang patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon, patotoo na talagang naranasan nila na ang Panginoon ay gumawa sa kanilang buhay. Amen? Kaya ngayon po ay ating pong titignan na isa siguro sa napakahalagang aspeto ng ating buhay Kristiyano. Ang may kinalaman sa connection. Because kung ating pong titignan, we are who we are and what we are because of our connections. Di po ba? Yung pong ating itsura ay bahagi yan ng ating connection sa ating mga magulang. Kaya mo sinabi ni Pastor Rock na iba-iba rin po kasi ang ating mga magulang. Ganun din po, siguro sa Pilipinas ay para bang yung salitang koneksyon ay mayroong isang negatibong konotasyon, di ba? Para bang sinasabing ikaw ay nang-i-impluwensya para sa iyong sariling advantage. Tayo ngayon minsan nagugulat, nabalitaan natin na yung isang tagagupit ng isang kilalang politika ay naging isang mataas na opisyal sa gobyerno, no? Dahil sa koneksyon. At siguro maraming iba't ibang nangyayaring himala na para bang kakaiba, tayo nagugulat, bakit nangyari yun? Hindi naman siya qualified para sa bagay na yun, pero nangyari, nagawa dahil sa koneksyon.
Actually, yung pong connection, it really empowers us. It really empowers people. Yung mga bagay na hindi kayang gawin na walang koneksyon, kapag may koneksyon ay nagagawa. Yung mga lugar na hindi maaari mapuntahan na walang koneksyon, yung may koneksyon ay nagagawa. Sabi nga isang panahon, isang kapatid, ay, biri mo mapunta ako ng Korea. No? Hindi niya akalain na siya mapunta ng Korea dahil sa kanyang kalagayan sa buhay. Kayo po ba ay talagang, nung kayo napunta dito, tingin niyo talagang qualified ako dito sa Korea? Hindi naman? O talagang nagulat din ako, wow! Kaya, di ba nagugulat ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, nasa Korea ka? Parang himala, siguro po ay yung ating mga ilang dito ay magpapatotoo mula nga doon sa buhay na madilim, Sino po yung dating madilim ang buhay dito? Ayun. Sino po yung dating madilim? No? Hindi po yung kulay, yung pong buhay. Okay. Na mula sa madilim na buhay ay talagang napunta sa liwanag. At nakakagulat na tayo mismo ay namamangha kung ano ginagawa ng Diyos sa ating buhay. He empowers us to do what we can't do, and He empowers us to be where we can't be when we are not connected. Pero ito pong umagang ito ay isang napakalagang koneksyon ang gusto po i-share sa inyo. Actually, kung titignan nyo, ang isa sa sigurong pinakamadali nyong gagawin para maging maayos ang buhay, matagumpay ang buhay, ay talagang koneksyon. Talagang napakahalaga lagi ng connection. Maaring may negative connotation, pero you can see that it works. Talaga naman nangyayari na kapag ka lumalakas ang iyong connection, ay nagkakaroon ka ng parabang kakaibang kapangyarihan. Kapag ka may kakaibigan, maaaring sabihin ng iba, nagte-take advantage siya na, pero hindi po. Yung realidad na kapag ka may connection, ay merong kapangyarihan, ay totoo. Okay. Ngayon, ang ating titignan ay yung ating connection ngayon sa Panginoon. Kung ang iba'y nagmamalaki na sila'y konektado sa kilalang politiko, mayaman tao, kilalang tao, tayo naman ay makapagmamalaki na ang ating koneksyon ay sa Hari ng mga Hari. Sa Panginoon ng Panginoon. At kung tayo nakakonekta sa Kanya, kung tayo konektado sa Kanya, sabi nga ron, who can stop us? Who can go against us? We will become a powerful force to really dominate this world with His Word because God is with us. Amen. Let's read from John 15, John 15 from verse 1. If you have your Bibles with me, please turn to John 15, the vine and the branches. I'll be reading from chapter 1, verse 1. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. And this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my
disciples. Connection. Una-una po, kaya yung ating first point po diyan, ay our connection with God should be established. Are you rightly connected with God right now? Amen? Amen. That you belong now to the vine. You are connected to the vine. You belong now to the family of God. Amen. At doon po sa aming mga kaibigan na hindi pa, paano ba, Pastor, makakonekta sa Panginoon? Yung nga po mensahe ng Pastor Peter kagabi, na sa ating pong Kristyanismo, ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon ay sa pamagitan ng pagsampalataya lamang sa Panginoon Hesukristo. Sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya mali palang sabihin, you will get saved if you believe in God. That's wrong. People get saved when they only believe in the Lord Jesus Christ. Because many people believe in different gods or in God Himself, but the way to salvation is believing in the name of Jesus. Have you already made that commitment? Have you already asked Him, Lord, I am a sinner, forgive me, come into my heart, and I want to be what you want me to be. Have you made that decision? If you haven't done it yet, you are missing the most important thing of your life. You cannot get life until you believe in the Lord Jesus Christ. You cannot experience the power of God, the fruit of the Holy Spirit, His presence, without being connected to Christ. So I really beseech you that if you haven't done that yet, sana po sa araw na ito, sa mga susunod na araw, ay talagang pag-isipan natin, ako ba ay talagang Kristiyano? Ako ba ay talagang sumampalataya sa Panginoon? Pero sasabihin ko lang po sa inyo na ang Kristyanismo ay hindi lamang sa pamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Kung ating mapapansin, ang Kristyanismo na makikita natin doon sa Biblia ay laging merong kasamang unang-una submission. Meron siyang pagpapasakop sa Panginoon. Merong Lord, may submission. And also, meron siyang repentance. Merong grief sa kasalanan. Yung bang nakita niya kung gaano siya kasama, kung gaano siya kalayo sa Panginoon, kung gaano siya karumi. At nakita niya yun. Nakita niya na wala siyang magagawa maliban ng Diyos ang siyang kumilos sa kanya. Siya'y nalulungkot. Nalulungkot siya sa kasalanan. Umiyak siya. At meron din po ito lalo na ng obedience. Yan ang kabuuang pananampalataya. Kasi para bang ngayon ay nawawater down ang mensahe ng Ebanghelyo. Para bang you believe and then you go and do anything you want. That's not it. If you remember, the rich young ruler, when he approached Jesus, actually he was a model man. Di ba? Kakaiba. Magandang lalaki. Taas ang kamay. Mayaman. Taas ang kamay. Bata. Oh. Ang kagandahan pa, ay talaga namang model citizen. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, yung po lahat ng mga yan, ay nagawa ko na yan. Yung mga 10 utos, nagawa ko na yan. Di ba? Yan ang mga hinahanap ng mga babae. Mayaman, bata, at mabait. Kaya, 3 M yun no? Ewan ko, sabi ng mga lalaki at babae ba? Naghanap sila ng mga sa Singapore, napunta po ako, natanong, ano ba yung hinahanap ng mga babae dito sa inyo? Kinakailangan meron kang CCC. Ano yun? Una, condominium. Tapos, cash. At malagay yung car. Yung kung magandang kotse, nagpapapogi yun sa pangit. Bago tayo napunta doon. Yung lalaki, talagang modelo siya. Pero, lang siya meron akong book na binabasa. Fan or follower? Are you a Jesus fan? Fan ka lang ba ni Jesus?
Na halimbawa sa ganitong gathering, natutuwa ka, wow, ang sarap ng pagkaramdam ko. Talaga naman tuwang-tuwa ko sa pagsampa. At ang mga Kristiyano rito ay napakababait. Amen? At fun. Ang bait ng Diyos sa akin. Pero kapag dumating na yung DTR sinasabi, what's DTR? Define the relationship. Kapag dumating na sa ganung aspeto, sino ba ako talaga sa iyo? Sino ba ako talaga sa iyo? At nung dumating yung tanong na yun sa rich young ruler na ito, ano sinabi nila sa kanya? You go. Sell your possessions. Walis ka. Muwi ka muna. Ano, makakaiba? Sa ating mga, oh wow! Prospect ng member. Big fish. Matabang isda to. Mayaman, active, ay, talagang marami itong ma-attract na mga ibang kapwa mayaman, kapwa kabataan, at hindi ko na itong palalagpasin. Yeah, parang ganon. Pagka may dumarating na para bang talented sa church, para bang, wow, may influensya. Pero kakaiba ang Panginoon niya, no? Pinauwi niya. Uwi ka. Nag-google to go. Pinauwi niya, at sinabi na, ibenta mo yung ari-arian, ibigay sa mahirap, saka ka bumalik at sumunod sa akin. Wow. Wow. So, salvation cannot be divorced from obedience. Belief cannot be divorced from behavior. I believe in God, in Jesus Christ, and also I live for Jesus Christ. I will take up the cross and follow Him. And that's Christianity. Amen? Amen. Hindi lang, Lord, natakap kita sa aking puso. Miyak pa yun. Pero pagdating ng bahay, wala man na bago. Ganun pa rin. Yung bang dapat ayusin sa buhay, wala. Pero kasama na siya doon sa tumagat. So maybe we have to all redefine the meaning of gospel based on this scripture. So, establish our relationship with God through the Lord Jesus Christ. Accept Him, not just as Savior, but as the Lord of your life. That you are really giving Him the control. Lord, I am submitting myself to you. I am aligning myself to you. Say what you want, and I will follow you. And that's faith. Establish it. Sana po ay we have already made that decision. Amen? Amen. Ngayon, ito na mga aspeto ng John 15, may kinalaman naman ito sa how are we going to maintain our relationship. So, this is really very eye-opening for me. Dito makikita natin dyan sa John 15, merong iba't ibang kategorya ang mga Kristiyano. Amen? May iba't ibang kategorya. At sabi nga ng Pastor Manny kanina, yung perang manon, ayan o, yung value niya ay hindi nagbabago. Totoo yan yung kanyang value. At dapat natin tandaan yun. Diyan magsisimula ang talagang tunay na ating pagbabago kapag talagang naisip natin na malalim, isinapuso natin kung ano ba ang ginawa ni Jesus doon sa krus, kung paano siya ay nahirapan at namatay para sa akin. Isipin lang po natin, di po ba? Isipin natin kung ano ang kanyang ginawa para sa atin at yung pagsunod ay susunod. Amen? Na ang ating pagsunod ay hindi bunga na para bang pamimilit, kundi bunga ng ating tugon sa Kanya. We respond with love because He first loved us. Ganun pa man, mga Kristiyano pa rin iba't iba ang aspeto. Dito po sa John 15, meron sinabi rin, no fruit. Walang bunga. Tapos pangalawa ay konting bunga, less fruit. At meron namang pinanggit doon na talagang napaka-bunga. Di ba?
walang bunga, konti bunga, at mabunga. Okay. Saan po tayo doon? Okay, taasan ang kamay. Sino walang bunga? Sino konti bunga? Mabunga, mabunga. Amen. Oh, amen. Amen. Ngayon, ano ba itong bunga na sinasabi niya rito? Ano ba yung bunga na ito? Mapapansin natin, ang bunga ay may kinalaman doon sa obedience, no? Sa behavior. Sabi ng ilan, yun daw dami ng mga taong nadala mo kay Kristo ay bunga mo. Posible po yun. Pero yung pong bunga dito ay more on sa ating inward character. Na yung Holy Spirit, yung kanyang bunga ay malinaw na nakikita sa atin. Amen? Yung ating behavior ay becoming more and more like Jesus. More and more, yun ang bunga. Actually, yung ating pong effectiveness sa anumang aspeto ng ating gawain ay nakadepende sa ating panloob. Kinakailangan muna na yung ating panloob ay maayos. Na yung ating relasyon talaga sa Panginoon ay palalim ng palalim ng palalim. Ang ating pag-ibig sa Kanya ay palawak ng palawak ng palawak. At ang ating paglilikod sa Kanya ay pahirap ng pahirap ng pahirap. No? Kasi dito po sa walang bunga, bakit walang bunga? No? Bakit kaya walang bunga? Verse 1. Verse 2. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Hala kayo. Puputulin kayo. Nakakatakot na. Paano yung pastor? Puputulin ba? Tayo ba nasa vine na? Ay kapag tayo walang bunga, na kapag yung aking sarili walang pagbabagong nangyayari, ako'y dati magagalitin pa rin. Ganun pa rin, wala talaga nagbago. Ibig ko sabihin nun ay, ano na ako? Wala na talaga ako, ihahagis na ako sa kumukulong asupre. Actually, nakakatuwa pa yung salita dito. Sa original na wika, actually, ang kanyang idea ay, and he not actually cuts, but he lifts up. Kanyang itinaas. Kasi po ang idea ng vine, di po ba? Yung vine. Yung po mga sanga na napupunta rito sa lupa. Yung po hindi magbubunga. Kasi yun na nangyayari, sila ay natatapunan ng putik. At ang araw ay hindi pumapasok sa kanila. Kaya wala talagang bunga yung sanga. Hindi po yung pinuputok agad kasi sabi ng mga farmer ng grapes, naku, huwag niyang puputulin yan. Ang taga namin nag-intay dyan eh. No? Kaya ang idea, lifts up. He lifts up. Ito ay, ang ganda di ba? Kaya, yung po mga hindi nagbubunga, huwag po tayong matakot na impyerno. Kundi ang gagawin niya, lifts up. At ang gagawin ng farmer na yan, kukuha siya ng tubig at delicately ay kanyang tatanggalin ang mga putik. At siya ay, tama si Pastor Peter, tutukuran upang ang silaw ng araw ay pumunta sa kanya. Amen? Amen. Alam niyo, bakit walang bunga? Dahil talaga sa kasalanan. Amen! Wala talagang mangyayari sa ating buhay kapag kami talagang kasalanan. The Lord will not answer those people who hide sin in the hearts. Yan ang nagpapabaog sa atin, ano? Yan ang nagiging para, ba't walang bunga? Kasi nga ay merong kasalanan. Parang O tukso, layuan mo ako. Pero ang hirap talaga, It is ours. Sino pa nag-struggle sa kasalanan? Taas po ang kamay. Ang dami sinungaling. Sino po nag-struggle sa kasalanan? Actually, tayo po ay habang buhay na mag-struggle sa kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi po yung ating katawan ay hindi pa nababago. Kaya nga, we are waiting for the completion of our salvation.
Kung hindi kayo nag-struggle sa inyong kasalanan, ibig sabihin, masaya kayo sa inyong kasalanan. Ibig sabihin ay, wala na nag-struggle eh, no? You just go along with it. Pero, continuous struggle yan. Ang ano lang, kapatid, huwag kang mag-give up. Amen? Amen. Yung pagka sinabi nga na feel mo na para bang dumi-dumo ko na, lukot-lukot na ako. Tinamaan pa ako ng escalator. Ano? Don't give up. Huwag po tayong bibitaw sa Panginoon. Huwag tayong tuluyang, huwag nating isipin, wala na. Ayaw na sa akin ng Panginoon. Huwag po. Dahil sa He will lift you up. And forgiveness ay always available sa Kanya. Amen? And that's grace, mga kapatid. Only by His grace, by His blood, we are healed. By His blood, we are cleansed. So, pagka nagkaroon tayo ng putik, lapit ka agad sa Panginoon. Huwag na natin patagalin pa ang putik na maging, ano ba ito? Punsoy. Huwag natin pabayaan. Kundi, Lord, forgive me. No? So there must be always a daily cleansing sa atin. Amen? Daily cleansing. At hindi natin hahayaan na ito ay manatili sa atin. And then, enjoy the forgiveness of the Lord. Amen? Enjoy the forgiveness of the Lord. He will lift you up. Amen? Secondly, yun, okay na. Nagbubunga na. Yung kasalanan ay natil na. Pero, gusto pa ng Panginoon na kayo ay lalo pang maging mabunga. Amen? At minsan ang pagiging mabunga ay dumarating sa proseso ng masakit. Ang sabi niya rito, doon sa may mga bunga na, sa walang bunga, kanyang nililinis. At doon sa mga may bunga na, ano ginagawa? While every branch that does bear fruit, He what? He prunes. Ginugupit niya. Merong shearing na nangyayari. Merong, sino po? Siguro, wala naman po sigurong nagsasaya kapag siya'y nagupit. Na siya'y pinuputol. Di ba? Yung dagta ay lumalabas, madugo, masakit. Pero, mahalaga. Unless na tayo ay putulin, unless na tayo ay madisiplina, ay hindi tayo magiging epektibo sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kung ating kaya ako, tagal-tagal ko ng Kristiyano, para bang hindi pa nagbabago? Bakit kinakailangan ng pruning? Kinakailangan ng discipline. Kinakailangan natin mag-establish ng ating daily regimen, na ating pipiliin ang mga bagay na ating gagawin. Amen? Natitingnan natin, ito ba mga bagay na ito ay makakatulong sa aking pag-unlad sa buhay Kristiyano? At kung hindi, putol. Amen? At minsan ang Panginoon gumagawa ng pagpuputol, ang mga problema dumaring sa ating buhay, ay yung pala ay tapik